Alright, Mabsat, nandito tayo kay Badcaster. Cayetano, nilaglag si Marcoleta. Tragis. Yung mga umaasa na si Marcoleta ang susunod na Blue Ribbon ulit. Hindi po, ang gusto ni Cayetano, yung kapatid niya, mapupunta kay Pia Cayetano. Nako po, na itsapwera itong si Marcoleta. Aray ko po! Buenos días. Buenos días, damas y caballeros. Suportado ni Senator Rodante Marcoleta itong new leadership ni Cheese Escudero sa buong akala na ibabalik sa kanya yung very powerful Blue Ribbon Committee. After all, na talaga naglalaway siya dito sa committee na ito, Ping Laksamana, dahil dito yung nabalitaan na humingi siya ng 1 billion sa mga sa mga diskaya para ilagay sila sa Witness Protection Program, at nabigyan lang ata siya ng 160 million. So bitin na bitin pa siya. So susubukan niya ulit, ipapatawag itong mga diskaya, baka mahiritan pa niya itong bagong DOJ secretary, si Vida, Secretary Vida ng witness protection privileges dito kina diskaya. Pero ngayon pa lang sinasabi na ni Alan Peter Cayetano na malabo yan mangyari, dahil kahit isa pa rin siya sa mga kinokonsidera, pero sabi ni Alan Peter Cayetano, mas gusto namin yung somebody na who will ferret out the truth, who will uncover the truth, but hindi nagiging confrontational. Yung hindi masyadong palaban. Kulang na lang sabihin niya, hindi ganito. Hindi attack collect, defend collect, na may selective justice, selective investigation. Kahit si Ping Lacson binanatan natin dahil selective lin, na hindi talaga hinabol si Martin Romualdez or si Executive Secretary Lucas Bersamin o si Undersecretary Bersamin o kaya si budget secretary naman natin. Siguro kwan yun, meron sila usapan ni President Bongbong Marcos, kaya medyo hindi talaga grabe ang banat niya kina Romualdez, pero hindi not for money. Pero dito kay Marcoleta, unang sabak pa lang, yun na, sumingaw na yung 1 billion na hiningi niya daw sa mga diskaya. So hindi natin alam ilan contractor pinatawag niya nung unang hearing niya, pero clear naman niya. Hindi ang ginawa pa niya, parang tinanong na niya kung wari, siyempre, ikaw involved ka ba sa flood control? Ganun ka. Siyempre, sasabihin ng contractor, hindi. So, wala na, hindi na niya pinersu yung investigasyon sa mga contractor. So, baka masaya na siya doon sa mga contractor na yun. Kaya nabitin siya, gusto talaga niya bumalik sa, di ba, gumawa pa sila ni Aimee ng minority report sa Blue Ribbon Committee. Minority report na ang sa kanila ay dapat imbestigahan. Ayon sa minority report nila, dapat imbitahin at imbestigahin si President Bongbong Marcos dahil sa sa claim ni Saldico na meron ni siya 100 billion flood control insertions. And then dapat imbitahin si Romualdez, si Bersamin, Lucas Bersamin, si Undersecretary Bersamin, tsaka yung uncle niya, former Executive Secretary Bersamin, Sandro Marcos, at marami pang iba. So yan, pero ngayon wala, bokya, pahiya siya, bigo siya. Itong worse, ang kalaban niya sa posisyon ay no less than the sister of the new Senate President. For now, hindi natin alam kung hanggang kailan si Alan Peter Cayetano. And we have a blog about that mamaya.
kung saan sinabi niya living by day to day lang siya. Kumbaga, sige, kung itong araw ma-survive ako, okay. Kung bukas makasurvive ako, okay. Living from day to day. But we have another vlog about that. Dito muna tayo. Paano niya pinahiya itong si Rodante Marcoleta. So sa interview kahapon, after yung inanunsyo nila o pinag-agrihan nila yung mga committee, sabi ni Alan Peter Cayetano, as far as Blue Ribbon, sabi niya, we're considering everyone. We're considering Senator Marcoleta, but we're also considering someone else. Sabihin ko na, we're considering Senator Pia, di ba? Yan. So, syempre si Pia na ito, syempre presidential sister yan. Presidential sister. At yun, sabi niya, at they are considering others daw at nag-decide na sila na wag dapat mag-demand. Wag dapat mag-demand yung mga senador anong posisyon gusto nila, kundi dapat pag-agrihan nila ito. So panoorin natin. Medyo PhilStar, ginagamit natin yung PhilStar video, pero malayo yung reporter kay Alan Peter Cayetano. Makita mo niya naman malayo. So subukan nyo na lang baka marinig naman yung sinasabi. Dati, because parte ng reason na yun. Kasi once we move forward, hindi confrontation na, pero lumabas lahat ng totoo. So we're concerned. So, we want to move forward, pero lumabas lahat ng totoo. Pero hindi confrontational. We want to move forward, yung lalabas yung totoo, pero hindi confrontational. So, ayaw rin nila kay Rodante Marcoleta kasi masyadong palaban, masyadong boy bibo. Nakita mo naman paano niya nilalabanan si Ping Lacson. So ayaw nila ganun na masyadong confrontational. Kaya hindi ito si Marcoleta. Kulang na sabihin niya masyadong ganito. Kawawa ka naman Marcoleta. Sarili mong party, nilalaglag ka. Tuloy tayo. Everyone. We're considering Senator Marcoleta, but we're also considering someone else. Sabihin ko na, we're considering Senator Pia. Diba? And then, dati, flood control lang. Now, we have to investigate yung ginawa ng NBI. So, sa rules pa natin yung sa prosecution. So, yun lang masakit kasi imbestigahan na rin nila. Dati daw, flood control lang. Ngayon, imbestigahan na rin nila. Now, we have to imbestigahan na rin nila yung ginawa ng NBI, yung pag-atake daw nila Melvin Matibag sa kanila. So, yan. Akala ko ba hindi confrontational? Confrontational rin pala. Madugo yan. Talagang madugo yan. Bubuhayin nila. So invite nila dyan si President Bongbong Marcos. Di ba, blinag na natin yan. Yung talagang plano nila, imbitahin nila dyan si Romualdez, si Sandro Marcos, si former Executive Secretary Lucas Bersamin, si ex-Budget Secretary Amina Pangandaman. Madugo yan. Gera yan. investigate yung ginawa ng NBI. So, sa rules pa natin yung sa prosecution. Diba? So, it's getting more complicated because of the events. Having said that, kung panay ganyan yung issues, kawawa yung natin, kawawa si so, because all of us agree na sabay-sabay ang problema sa bansa. So, Dali, masyadong talaga. Masyadong di kaya. Di kaya talaga. Work today is broken. Every day, people juggle so many different tools just Sana naman, baka okay lang kung Facebook. Sana hindi tayo makapiright dito, Using this for news purposes lang, Not for no intention to copyright, GMA 7, Okay lang yan. Exercising lang our privileges under the Various Act at nasa public domain naman ito. Inaabangan ng iba yung chairmanship ng Blue Ribbon Committee. Bakit? Because we wanted a bigger majority and we want to move forward na hindi confrontational pero lumabas lahat ng totoo. So we're considering everyone. We're considering Senator Marcoleta but we're also considering someone else. Sabihin ko na, we're considering Senator Pia. Diba? And then, dati, flood control lang. Now we have to investigate yung ginawa ng NBI. So, sa rules pa namin bibigay sa Blue Ribbon. Diba? So, it's getting more complicated because nga of the events last week. Having said that,
kung panay ganyan yung issues, kawawa ekonomiya natin, kawawa si Juan de la Cruz. So, Sir, bakit po SB hindi si Senator Marcoleta sa Blue Ribbon? because all of us agree na sabay-sabay ang problema sa bansa. So, unahin ko muna, Pwedeng device because no, yung sinabi mong bakit hindi siya, we haven't decided na hindi siya. Okay, opo. Kung ang tanong, why are we considering others? Because from the start, nung nilagay nila ako, sinabi nilang lahat, walang magdedemand ng kahit anong committee, mag-usap-usap tayo. So, meron din mga nagsasuggest na we will prioritize the flood control. Oy, thank you Paul Lim. Sabi niya, walang loyalty talaga si Cayetano. Silang magkapatid. Tama, oh. Nilaglag si Marcoleta. Iyak si Marcoleta. There's no honor among thieves, Paul. Together with other economic and other issues, for example, yung agriculture, yung mga smuggling, etc. nakakabaksak sa atin. So I haven't talked to them, but all of them, Senator Pia, Senator Marcoleta, all of them said, Yung smuggling issue, lumalabas rin pangalan dyan ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Aba, bengansa ko nito, bengansa presidency ni Alan Peter Cayetano. SP, discuss lang, but we're all open. So that's why we're going to go on caucus ngayon. So it may be, it may not be. So we haven't decided the wag to o siya ilagay. So karamihan ang binasa natin today ay yung mga dati na, except for a few. So, i-implement nyo ba yung suspension order ng ombudsman? We're going to discuss it. Kasi pupunta, after the senators, i-meet ko yung bagong section tapos yung legal. O, hindi, sir, isa na lang. Si General Aclas, humingi ba siya ng clearance sa inyo na magwa-warning siya? Wala na siyang time. Paano? Pag sinusugod ka na, hindi ka na makakapaalam. So, sarili niyang desisyon yun. Wala po. OSP, yung inaabangan ng iba yung chairmanship. So yan kasi inaabangan natin yan mahalaga talaga na kung sino ba yung magiging sabihin natin for the sake of argument na hindi natin alam kahit si Alan Peter Cayetano sinasabi, I'm just living by day to day. Kumbaga kung makasurvive siya today, okay. Makasurvive siya Wednesday, okay. Makasurvive siya Lunes next week, okay. Makasurvive siya Tuesday. So wala na rin siya expectation na tumagal siya dyan. Pero kumbaga pwede walang saysay itong mga appointments na ginagawa nila. Puro discussion lang, puro bigay itong committee dito, bigay dito, pero wala naman mangyayari diyan kung mapalitan siya. Pero maganda lang dito na yung paglalaglag kay Rodante Marcoleta na kaya pala parang basang si issue si Marcoleta, parang tahimik siya ngayon, medyo hindi pala dinadamdam pala niya. So at least naramdaman na ni Marcoleta na hindi talaga siya kahit sinusuka na siya ng minority ng mga grupo nila Ping Lacson, nila Tito Soto, nila Risa Ontiveros, na halos lahat inaway na niya, sinusuka pa rin siya at inichapuera rin siya nitong mga kasamahan niya sa new majority. But then, ang Consuelo de Bobo lang sa kanya, kahit malagay si Pia Cayetano, hanggang kailan lang yan. Kasi talagang kahit si Alan mismo, inaamin na delikado. Ang kwan nila, scorecard, 11 versus 12. So very kwan, dalawa lang bumigay dyan. Mag-tumbling dyan, kwan na siya, wala na siya. So mamaya, i-discuss natin yan, yung continuing threat kay Alan Cayetano at saka acceptance niya na talagang alam niya hindi siya tatagal. Okay? So hanggang dito lang muna tayo. Thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me. Salamat, Sir Bad. Si Marcoleta. Actually, hindi lang yun, sinasabi rin ng isang kwan, yung sino yun, yung si POV, nakita ko yun sa kwan niya. Sabi niya, nakala nyo, mapapalitan nyo si Tano. Ngayon, si Marcoleta na ang magiging blue ribbon daw sinasabi. Si POV, si pangalan, si Bading, si Rosalinda. Code name niya, Rosalinda. Yung mga bayarang vloggers. Diyos ko Lord. Siya, maraming salamat Sir Bad. So last topic tayo Ma'am Sat. Okay, here we go. Countdown again.